Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1 review pa rin tayo ng Unit 1 to 9. Nasa 읽기 or reading part na tayo. Instruction for numbers 1 to 3. 다음의 내용과 같은 것을 고르세요. So sabi, yung sumusunod daw, the following, yung mga article na ibinibigay sa atin. Ayan, babasahin natin. And then, 내용과 같은 것을. So yung same daw ng content ang pipiliin natin. We have to choose kung alin dito sa 1, 2, 3, and 4 ang same ang sinasabi base dito sa babasahin natin. Okay? So, basahin ko, no? 지금 교실에 학생들이 있어요. This time, or now, 교실에, sa classroom daw, 학생들이 있어요. There are students, okay? So, there are students inside the classroom now. Huwen, Angela, Rahuman이 있어요. So, sino-sino daw yung nandun? Si Huwen, si Angela, and si Rahuman. And then, 잠시드는 오늘 학교에 안 왔어요. So, si Jamshid daw, 오늘, today, 학교에 안 왔어요. Didn't come. Okay? So, hindi siya pumasok. Okay? Next, 후회는 숙제를 해요. So, si Huwen daw ay gumagawa ng homework. Angela는 전화를 해요. And then, si Angela ay making a phone call or tumatawag. Next, Rahuman은 빵을 먹어요. Si Rahuman naman ay kumakain ng tinapay. Okay? Eating bread. So, ang nangyari dito sa article natin, sinabi na may mga estudyante sa loob ng klase and binanggit kung sino-sino yung nandoon. And then, tinake note na si Jamshid ay hindi pumasok. Tapos yung last part ay sinabi kung ano-ano yung ginagawa ng ating mga estudyante. Okay? So, number 1, 후회는 집에서 숙제를 했어요. So, si Huwen daw sa bahay, at home. 숙제를 했어요. So, naka-past tense na, no? Gumawa daw siya ng homework sa bahay. So, very wrong kasi wala namang nabanggit na jib dito or bahay. So, ang sabi, gumagawa siya ng homework. 숙제를 해요, si Huwen. And at the moment, nasaan siya? Nasa school. So, nasa loob ng klase. So, X yung number 1. Number 2, 지금 교실에 학생이 3명 있어요. So, at the moment or yung oras na yon, 교실에, dun daw sa classroom, 학생이 3명이 있어요. So, ilan yung estudyante daw sa loob ng classroom nung oras na yon? 3, no? 3명. So, tingnan natin. Huwen, Angela, Rahma. So, 3 nga sila. Okay? So, although binanggit si Jamshid ay hindi pumasok. Okay? So, check yung number 2. Number 3. 잠시드는 우리 반 학생이 아니에요. So, si Jamshid daw ay ban 학생 means same section. Okay? So, classmate daw nila. Hindi daw nila classmate kasi 아니에요. So, ibig sabihin not. Hindi daw nila classmate si Jamshid. So, hindi din ito nabanggit ng 100% sure. So, sinabi, Jamshid nun 오늘 학교에 안 왔어요. Hindi pumasok. Pero hindi naman sinabi if classmate or hindi. So, hindi tayo sure yan. That's why X yan. Number 4. Angela는 라흐만하고 이야기를 해요. So, si Angela daw at si Rahman ay nag-uusap. They're talking. So, mali din ito kasi si Angela ay tumatawag sa telepono or sa cellphone. 전화를 해요. So, number 2 yung sagot natin. Now, for number 2 article, 저는 기숙사에서 살아요. I live, saan daw? In a dormitory, okay? So, sa dorm daw siya nakatira. Tapos, 제 방은 3층에 있어요. My room is, asan daw? In the 3rd floor. Okay, 3층, 3rd floor. 방에는 책상하고 침대가 있어요. So, doon daw sa loob ng kanyang kwarto ay mayroong 책상, desk, and 침대, bed. 그런데 세탁기가 없어요. However, there's no washing machine. Okay? Next, saan yon? Sa kwarto niya yon. So, kadugtong siya nung sinabi niya yung room, 방에는, tapos dinugtungan niya ng 그런데. So, ang sinasabi niya pa rin dyan is yung sa loob ng kwarto niya. Kasi ang binabanggit niya dito is kung ano-ano yung meron sa kwarto niya. Okay? Tapos yung sumunod niyang sentence, kung ano naman yung wala.
Tapos yung next, 세탁기는 5층 세탁실에 있어요. So yung washing machine daw is saan? 5th floor 세탁실. So 세탁실 is laundry room. Okay? So ito yung lugar kung saan pwede kang maglaba. 식당은 1층에 있어요. So yung restaurant daw or kainan ay nasa first floor. Okay? So again, yung article natin, sinabi niya kung saan siya nakatira, sa dormitory siya nakatira, and then binanggit niya kung asan yung kanyang kwarto, sa third floor daw. Tapos binanggit niya kung ano-ano yung meron sa kwarto niya. So we have yung desk and bed. Tapos ano yung wala? No washing machine. Pagkatapos niyang banggitin yung wala sa kwarto niya, sinundan niya ng yung washing machine ay nasa 5th floor, and kung ano yung nasa first floor, which is yung kainan or resto. Now, number 1, 5층에서 빨래해요. So, sa 5th floor, O is yung 5. So, sa 5th floor daw, naglalaba, 빨래해요. Correct. Kasi nga, nandun yung 세탁실. Okay? Number 2, 2층에서 식사해요. Number 2 yan. So, means second floor. 식사, to have a meal or kumain. So, sa second floor daw kumakain. So, mali ito kasi nga ang kainan ay nasa first floor. Number 3, 기숙사에 세탁기가 없어요. Dun daw mismo sa dormitory ay walang washing machine. There's no washing machine sa dormitory. So, mali din to kasi meron naman. Nandun nga sa 5th floor. Okay? Number 4, 제 기숙사 방은 4층이에요. So, yung kanya daw may room, 기숙사방. So, yung kwarto daw niya sa dormitory ay nasa 4th floor, 4층. Okay? So, nasa 4th floor ba? Mali. Sabi niya, no, nasa 3rd floor. So, ang sagot natin is number 1. Next. Now, number 3 article. 어제 친구하고 시장에 갔어요. Yesterday, with my friend, went to market. Okay, nagpunta kami ng kaibigan ko sa market. 시장에 사람도 많고 물건도 많았어요. In the market, 사람도 많고, there's a lot of people, and also 물건도 많았어요. There's a lot of things or stuff. So, yung mga mabibili mo sa market. So, ano yung marami daw? Yung mga tao at saka mga bagay na mabibili. Next, 친구는 아이 옷을 샀어요. My friend, yung kaibigan ko, ay bumili, bought, ano yung binili niya? Ay ot. So, ay ot, damit ng bata. Okay? Kids clothing. So, yun yung binili nung kaibigan niya. Next, 저는 가방을 샀어요. I bought a bag. Ayan. So, bumili siya ng bag, yung speaker natin. Tapos, 우리는 점심을 먹었어요. We ate lunch. Okay? Kumain kami ng tanghalian. 그리고, and then, 집에 왔어요. We came home. Ayan. Came, then home. So, dumating na kami sa bahay. 아주 재밌었어요. Or, itong ano na to, sa Tagalog, mas appropriate na sabihin natin is, umuwi na kami ng bahay. Okay? 아주 재밌었어요. So, it was fun. Okay? 아주 is very or so. Ayan. So much. So, we had so much fun. Kumbaga, yun yung ano niya, sinabi niya. So, ano ulit yung hinahanap natin? Yung same ng sinasabi. So, number 1, 친구는 가방을 샀어요. So, yung kaibigan daw niya ay bumili ng bag. Tama ba? Mali. Ang bumili ng bag is yung ating speaker. 저는. Okay? Next, 시장에 사람이 많이 없었어요. So, sa market daw, mga tao, 많이, marami, pero take note, 없었어요. So, pwede kasing 많이 있어요, pwede ding 많이 없어요. So, kapag si 많이 ay dinugtungan mo ng either one of these two, yan. So, ibig sabihin yan, pag 있어요, talagang marami. Pag 없어요, kabaligtaran yon, hindi marami. Dahil dito, 없었어요 siya, naka-past tense na kasi nangyari na yung event. So, ibig sabihin, wala daw masyadong tao, which is wrong. Kasi yun ang sabi niya, 많아, 많고, 많이, okay, many, and yung go dyan is 그리고. So, X yung number 2. Number 3, 친구하고 같이 점심 식사를 했어요. So,
ano daw sila, lunch sila ng kanyang kaibigan. Tama naman. Okay? 우리는 점심을 먹었어요. Yan. Next, number 4. 저와 아이는 쇼핑이 재밌었어요. I and 아이. Ano yung 아이? Child or kid. So, ibig sabihin, yung anak mo or may bata kang kasama. So, yung kasama daw ba niya ay bata nung nag-shopping sila? Hindi naman, di ba? Yung kaibigan niya ang kasama. So, this one is also wrong. Sagot natin is number 3. Okay? Now, for instruction sa numbers 4 to 6, ang sabi, 다음 괄호 안에 알맞은 것을 고르세요. So, choose daw natin yung tamang sagot na mag-fit sa ating parenthesis, 괄호. Okay, so number 4, sabi ni가, 저는 한국 사람이에요. I am a Korean. 구천 씨는 중국 사람이에요. How about you, Miss 구천? Are you a Chinese? Or are you a Chinese national? Natanong niya, no, kung in-check daw ba si 구천. Sagot ni na, 네, 중국 사람이에요. Yes, I'm a Chinese national or I am a Chinese. Tapos, sasagot ulit si Ga. This time, ano na kaya yung pwedeng sagot ni Ga? Number 1, 감사합니다. Thank you. So, pwede niya namang isagot yan, pero parang, biglang nag-thank you? Anong connect? Yan. Number 2, 이름이 뭐예요? So, tinanong niya yung pangalan. So, binanggit niya na nga dito yung pangalan. Bakit niya pa itatanong, diba? So, wrong. Number 3, 만나서 반가워요. So, possible, no? Nice to meet you kasi nagtanungan sila. Nag-introduce pala sila, kumbaga. So, ako ay Korean, ikaw ba? In-check ka ba? Tapos sumagot yung kausap, yes, in-check ako. Tapos, pwede yung 만나서 반가워요. Okay, it's nice to meet you. Tingnan natin yung number 4. 어느 나라 사람이에요? So, which country are you from? So, tinanong ulit yung lugar na pinuntahan. So, it will not make sense kasi nga sinabi na dito kung anong nationality nila, 'di ba? So, pinaka mag-fit is number 3. Okay? So, pwede din naman si number 1 kung tutuusin, pero mas mag-fit kasi si number 3, 'di ba? Okay, so next, number 5. Sabi ni Ga, 이ring 씨, 전화번호 알아요? So, tinatanong if alam daw ba? 알아요? No. Yung 전화번호. So, 전화번호 is contact number. Okay? Contact number or phone number. Yan. Okay? So, tinatanong yung phone number ni Iring Shi, tapos sumagot si na, 네, 알아요. Alam daw niya. Yes, I know. So, sumagot ulit si Ga, 전화번호가 blank. So, ano yung word na dapat nandito? So, sumagot yung kausap niya, sabi niya, 010 875 9063이에요. So, sinabi niya yung number. So, dito, dahil question mark, nagtatanong, ano ba yung dapat na sentence kapag itatanong mo yung phone number? Tingnan natin. 뭐해요. Again, hada, from the word hada, do. Okay? So, anong ginagawa mo? Ibig sabihin yan. So, anong ginagawa ng phone number? Parang ganon. So, wrong yung number 1, no? Number 2, 어디예요? 갑자기 biglang nagtanong saan ang phone number. So, wrong. 몇 번이에요? 몇 dito means what. Tapos, yung 번 is number. Okay? So, pwede. 전화번호가 몇 번이에요? And ito talaga yung sinasabi mo pag gusto mong itanong yung phone number ng isang tao or contact number ng isang tao. Number 4, 무슨 요일이에요? So, 요일 is yung pangalan ng araw. Okay? So, anong araw daw? Biglang anong araw? Okay? So, connected. So, number 3 yung sagot. Next, number 6. Sabi ni Ga, 후엔 씨, 주말에 뭐 해요? So, 후엔, anong gagawin mo ng weekend? Sagot ni na, 가족들을 만나요. I'm going to meet my family. 구천 씨는 뭐 해요? How about you, 구천 씨? Or Miss 구천? Anong gagawin mo ng weekend? So, sagot siya. Ano kaya yung pwede niyang sagot? Tingnan natin yung sinagot ulit ni na. Sabi niya, 잘 다녀오세요. So, 잘 다녀오세요. Sinasabi mo itong expression na to kapag may may sasabihin mo siya sa taong aalis. Okay? Ibig sabihin may pupuntahan yung taong pinagsabihan mo nito. So, tingnan natin. Number 1, 집에서 쉬어요. So, magpapahinga daw sa bahay. So, kung ang sagot ni na ay, sige, parang ang ibig kasi sabihin kasi ng jalda nyo is,
Pwedeng have a safe trip or pwede ding ingat sa sa paglakad or sa papupuntahan mo. Yun yung mga katumbas niya na expression sa atin. So, number 2, Busan에 가요. So, pupunta daw ng Busan. Okay? So, ito, no, may pupuntahan. Again, sabi ko, ginagamit mo itong expression na to sa tao na may pupuntahan. Okay? So, possible si number 2 dyan. Itong jibeso shiyoyo, sabihin natin, sinagot niya, ikaw, Guchan, anong gagawin mo? Magpapahinga ako sa bahay. Jibeso shiyoyo. Sabay biglang, 찰다녀 오세요. Parang hindi siya, appropriate naman, no? So, number 1 is low chance. Number 2, possible yan. Number 3, televisional bio. Okay, again, dahil ito yung sinagot nga, televisional bio is wrong na din. 한국어를 공부해요, wrong na din. Okay, so dahil ito yung may pupuntahan, siya yung magiging sagot natin, number 2. Ayan, sabi niya, pupunta ako ng Busan sa weekend. So, ang sagot ni Na, so malamang si Na is si Huen. Sabi niya, have a safe trip. Yan yung sagot niya. Or ingat ka, ganyan. Okay, so next, instruction for number 7 to 8, 다음을 읽고 물음에 답하세요. So, basahin daw yung article and sagutan yung mga questions. Okay, dito muna, article muna tayo. 오늘 우리 반 친구들하고 같이 점심을 먹었습니다. Today, 우리 반 친구들, our classmates, or yung buong klase, okay, yung section daw nila. Yan. 같이, together, 점심을 먹었습니다. Ate lunch. Yan. So, kumain daw yung buong klase nila ng lunch together. 학교 앞 식당에 갔습니다. Saan sila nagpunta? We went to the restaurant in front of the school. 학교 앞, in front of the school. 식당, restaurant. 갔습니다, went. 우리 반 친구들은 모두 한국 음식을 좋아해요. 우리 반 친구들, ano ulit yan? Yung mga kaklase. Okay? 모두, lahat, all. 한국 음식, Korean food, 좋아합니다. Like. Okay? Lahat kaming magkakaklase, gusto namin ang Korean food. Yun yung sinabi niya. 이ring 씨와 안젤라 씨는 불고기를 주문했습니다. So, si Iring daw and si Angela ay nag-order. Okay, they ordered bulgogi. So, yun yung gustong kainin ni Iring and Angela. So, yun yung order nila. Next, Hyewu 씨는 냉면을 주문했습니다. So, ano daw yung in-order ni Hyewu? Si Hyewu ay umorder ng 냉면. Okay? Next, 저는 김치를 좋아합니다. I like kimchi. So, yung sagot dito, yan yung hanapin natin. Blank. 김치찌개를 주문했습니다. So, ano yung in-order niya? 김치찌개. 음식이 정말 맛있었습니다. So, yung pagkain daw, the food is really 정말 맛있었습니다. Delicious. Okay? Sobrang sarap daw nung food na kinain nila. So, number 7, sabi niya, 기억에 알맞은 것을 고르세요. So, ano daw yung mag-fit na word para sa giyok? Yan, dito sa blank natin na giyok. Number 1, 그래서. Ano ulit yung gamit ni 그래서? That's why. Okay? Or, so. Yan. So, kapag ginamit mo si 그래서, dapat yung susunod na mga sasabihin mo ay yung reason. Okay? Yung reason mo, bakit mo sinabi yung first sentence mo. So, next, 그런데. 그런데, pwede siyang however. Okay? Madaming pwedeng gamit si 그런데. Depende sa sentence or sa flow ng usapan. Pwede siyang however, pwede din siyang and, pwede din siyang also, kung minsan. So, depende kasi si 그런데 sa flow ng usapan. Number 3, yung gurigu, and then. So, sabihin natin, no? Ako gusto ko ng kimchi. Pagkatapos, kasi sa Tagalog yan, tapos, or pagkatapos, yan. Pagkatapos, umorder ako ng kimchi jjigae. So, magkasunod yung, sequence ba? So, nagkukwento ka, tapos, yon. So, pwede naman, pero again, mas mag-fit pa rin si number 1, 그래서. Last, 하지만, however, or but. So, parang same si number 2 tsaka si number 4, no? So, hindi sila fit. Pinaka magiging sagot natin dyan is number 1. So, siya yung best answer na pwede natin isagot dyan. So,
So, ako gusto ko ng kimchi, kaya nag-order ako ng kimchi jjigae. Okay? Next, number 8. 윗글에 내용과 다른 것을 고르세요. Again, ano yung 윗글? Yung article na nasa taas. Yung with dyan is yung above. Okay, nasa taas daw. Yung gul is yung article. So, yung nasa taas daw na article, da른 것. So, yung different, kung ano yung hindi same ng sinasabi. 내용. Okay, 고르세요. Choose. So, tingnan natin. Number 1. 저는 김치찌개를 좋아합니다. Correct. Ayun nga yung sabi niya. Next. 희애부 씨는 불고기를 먹었습니다. So, si 희애부 daw ay kumain ng bulgogi. Tama ba? Yun ba yung order ni 희애부? Andito siya, no? 희애부 씨는 냉면. So, 냉면. Mali. Okay. Number 3. 학교 앞 식당에서 점심을 먹었습니다. So, sa tapat daw ng kanilang school na restaurant sila kumain ng lunch. Correct. Ito yan. 점심. 학교 앞. Ayan. So, dun sila nagpunta. So, malamang dun sila kumain. So, check. Tama yung sige may sila sabi. Number 4. 우리는 모두 한국 음식을 주문했습니다. So, lahat kami, Korean food yung in-order namin. So, tama naman kasi si Iring at saka si Angela bulgogi, Korean food yan. Si Haewoo, naengmyeon, Korean food ulit yan. Tapos yung ating speaker ay kimchi jjigae, which is Korean food pa rin. So, tama din tong number 4. So, ano yung pinapahanap sa atin? 다른 것, yung hindi same ang sinasabi. So, the answer is number 2. Instruction for numbers 9 to 10, same lang nung kanina. So, basahin daw natin yung article and sagutan yung questions. So, 저는 보통 6시 반에 일어납니다. I usually, yung botong dyan, usually, 6시 반. So, 6시 반 is 6:30. 일어납니다. 일어납니다 is to get up or bumangon. Okay, yung paggising sa umaga. So, anong oras daw yon? Usually, 6:30 daw siya bumabangon. 그런데 주말에는 8시에 일어납니다. 그런데, so dito yung 그런데, ano yung naging niya, sense niya. However, okay, ganun pa man, kahit na usually 6:30 daw siya bumabangon, pag jumal naman daw, pag weekend, anong oras yung bangon niya? 8시. 8 daw, no? Next, 토요일 8시부터 10시까지 청소를 합니다. So, Saturday, pag Sabado daw, 8시부터, from 8, 10시까지. So, 8 to 10, ano yung ginagawa niya? 청소를 합니다. Naglilinis daw siya. I clean. From 8 to 10. So, next, 빨래도 합니다. 빨래 means to do the laundry. So, I also do the laundry, sabi niya. Next, 그리고 오후에 문화센터에 갑니다. And then, 그리고, so pagkatapos, yun yun. 오후에, in the afternoon, PM, 오후, in the afternoon, 문화센터, cultural center, 갑니다. I go to cultural center. Next, 문화센터에서 2시부터 3시까지 기타를 배웁니다. So, ano daw yon? Doon daw sa cultural center, from 2 o'clock to 3 o'clock. Ano yung ginagawa niya? 기타를 배웁니다. 배웁니다, to learn. Ano yung inaaral niya? guitar. Okay, so guitar yan. Nag-aaral siyang tumugtog ng gitara from 2 to 3. Okay, saan? Sa Munhwa Center or Cultural Center. Next, dito blank, 애는 집에서 쉽니다. So, sa bahay daw siya nagpapahinga. Okay? So, 집에서 책을 읽습니다. Sa bahay, nagbabasa ako ng libro. Okay? I read books. 텔레비전도 봅니다. I also watch TV. Again, yung do dyan is also or to. I watch TV too. Ganyan. Or I also watch TV. So, sa Tagalog, din or rin. Okay, nanonood din ako ng TV. 밤에 가족들하고 전화를 합니다. 밤, nighttime. So, kapag gabi na daw, yung anong ginagawa niya, tumatawag siya sa kanyang family. Okay? So, kausap niya yung kanyang family pag gabi. 그리고 월요일, so, and then,
월요일, Monday, 출근 준비를 합니다. So again, ano yung 출근? Go to work, okay? 준비를 합니다. 준비, prepare. Okay? So pag Monday daw, nag-prepare na siya para pumasok sa trabaho. So tingnan natin number 9. 기억에 들어갈 알맞은 말을 고르세요. So piliin daw natin yung best na word para sa giyok natin. So ito yun, no? Yung blank natin dito. So ano yung mga pagpipilian natin? Pangalan ng araw. 금요일, 목요일, 일요일, and 화요일. So ano ba yung article natin? So sinabi niya na araw-araw bumabangon siya ng 6:30. Tapos jumal, pero kapag weekend 8 o'clock. So malamang itong araw yung botong na to is from Monday to Friday. Yan, no? Tapos yung dito Saturday na and Sunday. So, sinabi niya dito, 토요일. So, nag-start siya sa pagsabado daw, ano yung mga ginagawa niya. Yan, hanggang dito. So, next, e는. So, tingnan natin yung dito will serve as as time marker. Okay? Kasi, ginamit niya yung Gbeso. So, malamang yung time yung sinasabi niya dito. So, since pinag-uusapan na ay pagpipilian natin is mga pangalan ng araw, alin dito sa apat na to? Okay? So, 집에서 쉽니다. So, yung pinaka-time niya lang na pwedeng, or araw na pwede na siyang magpahinga is linggo malamang. Kasi sabi niya dito sa last part, gurigo 월요일. So, Monday, start na ulit ng pagpasok ng trabaho. So, itong mga susunod na sinabi niya, is magagawa niya lang kapag nagpapahinga siya, 'di ba? So malamang 일요일 yan. Kasi the next day nga is Monday na. So number 3 yung sagot natin. For number 10, with 그래 내용과 같은 것. So same ulit ng sinasabi. Number 1, 주말에 10시까지 잡니다. Pag weekend daw hanggang 10 o'clock natutulog siya. Ibig sabihin yan 10 p.m. tulog na siya. Okay, 10 o'clock. So wala namang nabanggit dito nung oras ng pagtulog niya. Meron oras ng paggising. So, X. 주말에 기타를 가르칩니다. So, kapag weekend daw, nagtuturo, okay? Teaching, guitar. Tama ba? Hindi din. Kasi, ano yung ginagawa? Hindi teaching. Learning. Ayan, no? 배웁니다. Number 3. 주말에 문화센터에 다닙니다. Pag weekend daw, nag-a-attend siya ng cultural center. So, pag sinabi mong danida to attend, ibig sabihin, regularly kang nagpupunta doon. So, every weekend ba, regular siyang nagpupunta ng, cultural center? Tama naman, kasi sabi niya, no, dito, 오후에 문화센터에 갑니다. So, ito is yung tuyuil niya. So, part ng every Saturday niya yan. So, check. Number 4, 주말에 도서관에서 책을 읽습니다. So, pag weekend daw, sa library daw siya nagbabasa ng libro. Tama ba? Mali. Kasi sa bahay. Sabi niya, no, 집에서 책을 읽습니다. Okay? So, yung sagot natin is number 3. Since 같은 내용 yung gustong pahanap. Same nang sinasabi. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.